Mga ka-native, ilang manok ba ang sinimulan nyo? Pa-comment naman sa comment section natin para malaman ko rin. Ako kasi nagsimula sa 21 chickens. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamat sa ating buyer for today. Bumili ng worth 3,600 pesos na sisiw. Yung mga sinimulan ko na 21 chickens ay hindi po mga heritage chickens dahil wala tayong pera pambili nito. Native chickens po yung inimpusahan natin. Sa 21 din yon, hindi po lahat breeders. Yung iba dumalaga pa. Yung iba bata pa talaga, mga pullets pa. Habang dumadami yung ating mga native chickens, yung ibang sisiw nila or yung mga pwede nang ibenta, binibenta ko para makabili ng mga sisiw ng heritage chickens. Kung for meat kasi ang pag-uusapan or kung for itlog, no, hindi po yan kayang maproduce agad ng ating mga native chickens. Mas lesser yung pinuproduce ng ating mga native chickens na itlog at matagal po silang ma-harvest. Lalong-lalo na kung yung pinapakain natin ay crack corn lang or tahop. Pwede din po corn grits, mga azola or madre de agua. Kaso nga lang kapag yun lang po yung pinapakain natin sa ating mga alagang manok, matagal po silang ma-harvest, lalo na kung pure native chicken. Tatakbo po yan ng 6 months to 7 months bago tumimbang na 1 kilo to 2 kilos. Noong nakabili na po ako ng mga heritage chicks, pinalaki ko po sila at naging breeder. Yung mga sisiw nila noon, binenta ko and nagpalaki din ako ng para maging selections ko for breeding. Nangolekta po ako ng iba't ibang breeds like Black Austalorps, Rhode Island Reds, may mga Shamus na rin tayo. Meron din po tayong Barred Plymouth Rock, Yellow Copper, Barred Plymouth Rocks, Naked Necks, Sussex, at Jersey Giant. Hindi po madali ang pinagdaanan ko dito. Nagdaan din po tayo sa hirap, failures, dumaan din po tayo, and mga errors dito sa manukan. Sa tulong din po ng incubators, mas napabilis po natin yung pagdami ng ating mga alagang manok and mabilis po yung pagbenta. And alam nyo ba dito sa ginagawa nating eksperimento, nadiskubrihan ko po na mas masarap po ang upgraded native chicken kung ikukumpara mo siya sa pure native chicken. Mas malambot kasi yung karne ng upgraded native chicken dahil sa dugo po or genes dito sa ating heritage chickens, and napakasarap din po ng karne dahil sa genes din po ng pure native chicken. Yun po yung pinaghalong lambot at pinaghalong sarap. Mabilis din pong ma-harvest ang ating mga upgraded native chicken dahil 40 to 60 days lang ay ma-harvest na po sila. Isipin nyo, pure native chicken na-harvest po ng 6 to 7 months. Napakatagal. Kapag nagfatingin po tayo dito, ay naghalo din po tayo ng mga organic, lalo ng mga damo. Pwede din po yung azola at saka madre de agua dahil mayaman din po yun sa protina. Mas maraming health benefits yung mabibigay ng mga manok natin kung ikukumpara mo sa mga broiler chickens. Yung problema kasi sa broiler chickens, 23 days or 26 days lang, harvest na po. Ibig sabihin niyan, sisiw pa po talaga yan, hina-harvest na. Last na pag-produce ko ng ating upgraded native chicken, nakapag-produce tayo ng 2,000 heads at sa isang linggo lang po, naubos po yon. Sobrang bilis and sobrang mura din po ako magbenta. Yan, dahil sa 21 na chickens, ito na yung sa ngayon, latest na manukan natin. Yan, sa gilid lang ng bahay. Yan, at yung ating brooder naman, at yung mga special breeding pen natin dito. Yung Shamo yard naman natin andun. Yan. Papakita ko rin sa inyo mga sisiyo natin mamaya. Yan, dahil nga dami ding orders. No? So medyo napakalaking tulong din talaga ng manukan, no, sa buhay ko. Madami akong nabili na mga gusto ko. Yan. At yan ito. Yan, dahil sa manukan natin. Yan, no? So talaga napapasalamat din po tayo sa inyo mga ka-native, no, lalo na sa inyo. Dahil nga sinuportahan niyo po ako at nakilala yung manukan natin nationwide. No, hindi lang nationwide, kahit sa ibang bansa, no, may mga kumo-contacts din sa atin. OFWs na mga kababayan natin, yan, mga ibang lahi, yan. US, India, Indonesia, Malaysia, no. Marami nang kumo-contact sa atin, no, outside ng Pilipinas. Yan, no. Yun lang, sa ngayon ako yung papakain dito, sa napapatubig naman, itong dalawa nating body dito, yan, si Jay tsaka si Kambal. Yan. Sana ba yun sila? No? So, napakasaya po nitong pagmamanok din, yung journey ko dito. Nababantayan ko yung anak ko, yun yung anak ko. Yan. No, kita niyo siya. Yan yung ulo niya, nanonood sa akin, no, habang nagpa-vlog. Yan. So, gabi na. Oras ngayon is 6 PM. Yan. So, nagpapatubig ngayon. Kaya nagpapapulis tayo dito sa ating pinamaweran. Hindi kasi pwedeng tumagal din dito dahil nga may mga pinapagala tayong mga manok. Hindi sila pwede makakain pala nitong mga damo na nabubulok na. No?
So ito, goods pa to, pwede pang kainin, pero may mga dahon kasi dito na nabubulok na. So dapat walisin yan. Dahil kapag hindi yan nawalis, no, at nakain ng manok natin, posibleng magka-paralyze yung ating alagang manok or pagkalumpo, no. So nakalimutan ng tawag doon sa paralysis yon, no. Walang gamot para doon, medyo mahirap gamutin, no. So minsan na naman nagkagano'n yung mga manok natin. Depende din kasi sa damo yan, no? Walang specific na damo kung anong damo yung hindi pwedeng ipakain sa kaya na nabubulok na. Basta iwasan na natin na pakain sila ng mga nabubulok. So ito goods mo naman to, pero bukas ano natin to, itatapon natin. Yan. So sa ngayon, no, napapatubig na po si Kambal at saka si EJ. Yan kung gabi. Yan. Dahil bukas yan, fresh na yung tubig nila. Yan. Tanghali, linis na naman. Yan. Hapon, linis na naman. So, 2 to 3 times a day kami naglilinis dito. Depende din po sa init ng panahon. Kasi minsan kung mainit yung panahon, naubos agad yung tubig, yan, change na naman kami. Same dito sa season namin, umaga, tanghali, tsaka gabi. Yun yung pag-change namin ng tubig. Yan. So, ito yung ginagamit namin patubigan. Yan, on ko lang yung ilaw para makita nyo mabuti. Yan, ilaw natin. Uy. Yan. So, ito yung ating patubigan. Ito, mga reserve to, pero lilinisin na rin yan, no? Dahil nga, nalagyan ng damo. Yan. So, apat-apat yan, kada pen. Apat-apat na ganito. So, ito yung ginagamit kong patubigan. Mas matibay kasi siya, kumpara dun sa pula, na nilalagay lang sa baba. So, branded to. LDI, ito yung brand, no? So, pero hindi ako gumagamit ng Multilight. Yan, yung ginagamit ko dito is yung Intenso Plus, tsaka King's Vita Plus. Ito, Multilight. Hindi ako gumagamit yan. Yun lang yung ginagamit ko. Yung kanilang sisidlan. Yan. Mabibili nyo sa halagang nasa mga 150. Minsan mas mababa pa. Depende sa lugar ninyo. Ito yung mga manok natin. No? Yan, medyo madilim na talaga. Yan. No? So, load na naman ako bukas. Yan. No, ganyan kabilis yung paglo-load dito and harvest na naman. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung sisyo natin. Ito na po yung mga 1 week old mahigit natin. Nabawasan na rin to dahil may mga bumibili din dito. Yan. Ito naman yung mga selections natin sa iba't ibang batch. No, galing pa do dati sa dati kong manukan. Yan, malalaki na rin sila. Yan. Halos dito sa mga native. Yung native na babae. Dahil nga paparami na ito yung native na babae, papare sa mga Shamo Giants natin. Dito din naman sa kabila, ito yung mga natirang mga Rhode Island Reds. Almost dito mga Rhode Island Reds. Dahil yung binili last time ng customer natin ay puro black Australorp. So 100 plus lahat to. Talagang konti na lang yung natira. Yan, no? Yan ganagandahan dito sa mga alaga natin. Dito naman, ito yung dalawa dito, anak ni Sasuke. Yung dalawa dito na kulay pula ay anak nating mga exhibition type or show type na mga Rhode Island Reds. Yan, napakaganda po, matatangkad. Sobrang gaganda. Dito naman is yung aking tinatawag na super selections. Yan. So, may super selections tayo dito. So, same na naman sila dun sa iba. Kumuha lang ako ng mga pinili ko nung pag-hatch pa lang. No? Hindi ko rin pinakita sa ilang vlogs ko. Dahil may pumunta dito, baka mapagtripan to. Napakaganda po nito ng mga klaseng season na to. No? So, soon to be breeders natin. No? Isa sila sa mga pinag-experimentuhan ko dito. Iba yung pinapakain ko sa kanila. At sobrang iba din po yung size nila sa iba nilang kasamahan. No? Dahil nga sa pinapakain ko dito sa kanila. Salto, orange. Yan. No? Yun yung pinapakain natin sana. Ito yun, no? Filmico. Madilim kasi dito. Yan. Filmico. Salto. Yan. Chick booster. Yun yung pinapakain ko sa kanila. Yan. No? Soon to be breeders natin yan. Ito naman yung ating kaka 1 week old pa lang. Yan. Kumakain sila. Yan. So, may mga pupunta dito bukas. Ito yung gusto nila kasi nga 100 pesos each yung kanilang budget. Yan. Napakaganda.
Next hatch natin, medyo matatagalan dahil nga na-stop ako ng pag-incubate nung lumipat tayo dito sa Bagong Manukan. So, sa 22 yung next natin na hatch. Yung isa, yung napakagandang black ocelot ko. Yan, solid na solid. Ganda. Yan, kinuha ko to, sisiw pa lang, dahil nga sobrang naganda na ko, sisiw pa lang. Ang ganda kasi ng pangangatawan niya. Yan, siguro lalaki yan. Parang I'm not sure pa. No? Minsan kasi 2 months bago malaman yung gender talaga. 100% na gender. Yan, so kino-close ko lang to. 100 watts pa rin yung ilaw natin. Non-stop yung pailaw natin dito. Dito na sa mga malalaki, kapag ganito nakamalalaki or mga 3 weeks old na to 1 month old, pwede na po silang patayin kung umaga yung kanilang ilaw. Gabi lang natin sila paanda rin. So ito, ganyan lang kasimple itong ating mga brooder. No? Napaka gaganda. Simple lang.